Naranasan mo na ba na akala mo pagod lang ang katawan mo, pero may iba palang dahilan kung bakit hindi ka makatulog? Sa call center namin sa Quezon City, may isang sleeping quarter sa likod ng operations floor. Hindi siya fancy. Isang maliit na kwarto na may double deck beds, dib na ilaw, at isang aircon na parang laging pagod. Dati ginagamit lang siya ng mga agents na galing sa graveyard shift, lalo na kung may kasunod pang training o coaching. Pero sa team namin, bihira na ang gustong matulog doon. Noong una akala ko tipikal lang. Maingay, malamig, hindi komportable. Pero may mga kwento-kwento na rin ako naririnig. Yung tipong may nararamdaman daw na humihiga sa tabi nila kahit mag-isa lang sila sa bunk. O kaya may biglang bumubulong habang nakapikit ka na. Hindi naman ako naniwala agad hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Galing ako nun sa back-to-back coaching at weekly business review. Pagod na pagod kaya nag-decide akong matulog sa quarters habang hinihintay ko yung next shift. Wala nang ibang tao nun. Tahimik, parang abandoned. Humiga ako nun sa lower bunk. Nagtaklob ako ng kumot at sinubukan kong matulog. Mga 15 minutes, naramdaman kong parang may gumalaw sa upper bunk. Akala ko may pumasok, pero wala akong narinig na pagbukas ng pinto. Nung tiningnan ko, walang tao. Kaya binaliwala ko na lang. Pero maya-maya, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Hindi galing sa aircon. Parang hininga. Tapos may amoy. Lumang pabango. Yung tipong ginagamit ng matatanda. Hindi ko alam pero bigla na akong kinilabutan. Pumikit ako ulit at pinilit kong matulog. Pero naramdaman ko na naman na may gumagalaw sa kama. Mabigat. Parang ngayon naman, may humiga sa tabi ko. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako at agad-agad na lumabas. Pagbalik ko sa ops floor, tinanong ko yung TL ko kung may ibang agent na pumasok sa quarters. Wala raw. Ako lang ang natatanging nakalog-in sa access. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako. May isang tenured agent na nagsabi na dati raw, may isang empleyado na natagpo ang walang buhay sa quarters. Cardiac arrest daw. Pero may mga kwento na bago siya namatay. Ilang beses siya nagsabi na may sumusunod sa kanya at hindi raw siya makatulog. Parang laging may bumubulong. At ang pinaka-creepy, yung pabango, sabi nila, yun daw ang signature scent ng lola niya na matagal nang patay. Simula noon hindi na ako bumalik sa quarters. Pero minsan habang nagko-coach ako, naririnig ko pa rin yung tunog ng bunk bed na gumagalaw kahit walang tao sa loob. At hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino o ano ang bumibisita sa mga natutulog doon. Ako si Elena at ito ang aking haunted journal.